ang tinig ng Panginoon sa loob na maginahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At kayo po ay malugod naming tinatanggap dito sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, kasama ang ating mga kapatid sa online. Bigyan natin ng sabay-sabay na papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat, no? Alam mo nyo, no, normally, yung ginagawa ko yan pag Biyernes, pag Linggo. Pero kalagitnaan ng araw, tanghaling tapat siguro, 12:00 pasado, nagagawa pa rin ba nating purihin ang Diyos kahit hindi umaga, kahit bago matulog, sa kalagitnaan ng ginagawa natin? Normally, sasabihin sa atin, pagkagising, magdasal ka. Bago matulog, magdasal ka. Pagkagising, nagdadasal. Bago matulog, nagdadasal. Pero maghapon, ang sama ng asal. Paano yun? Bakit ganon? Kaya nga ito'y magandang paalala sa atin na sana yung pagsunod natin sa Panginoon, yung pagsamba natin sa Panginoon ay hindi panapanahon lamang, ay hindi may oras lang. Dapat sa bawat sandali, yugto ng buhay natin, pinipili natin ang Panginoon. Amen! Kaya pakinggan ho ninyo, 3 araw na sa aklat ng Makabeyo. Ito'y mga kwento ng mga taong naging halimbawa kung paano maging matapat sa Panginoon. Nung isang araw, si Eleazar, naalala ninyo, sa kanyang katandaan, matanda na siya, pero pinili pa rin niyang sumamba sa Diyos. Pinili pa rin niyang sumunod sa Diyos. Kaya nga mapapansin ho ninyo, wag ho kayong magagalit. Karamihan, lalo na sa umaga, sa mga nagsisimba, mga senior, mga matatanda, magagalit yung mga anak. Itong ang nanay ko, Father, ang tigas ng ulo eh. Punta pa ng punta ng simbahan. Sabi ko, ang tanda mo na, alis ka pa ng alis. Ang tanda mo na, sama ka pa ng sama. Ang tanda mo na, punta ka pa rin ng punta sa simbahan. Number 1, sana tumanda ka rin. Baka ni 40, hindi ka na umabot
sa katigasan ng ulo mo at sa lifestyle ng buhay mo. At pangalawa, ang paalala ni Eleazar, mga kapatid, huwag lang tayong magdasal ng mahabang buhay. Magdasal tayo ng tamang buhay. Na sana pagkatapos at pag natapos ang oras, ang araw natin sa mundong ito, nasa Panginoon pa rin tayo. Kahapon, isang nanay, dakilang ina ang halimbawa kung paano niya pinilit ituro sa kanyang mga anak na kahit kayo ay pahirapan ng mundong ito, kahit kayo ay tuksuhin ng mundong ito, huwag niyong ipagpapalit ang Panginoong Hesukristo. Yan ang inyong hangarin, mga magulang. Huwag lang kayo nagdadasal na sana yung anak ko yumaman nang maipasyal naman ako sa ibang bansa. Sana yung mga anak ko maging successful. Sana yung mga anak ko maging matagumpay. Huwag lang yan. Pwede, pero huwag lang yan. Una at higit sa lahat, ipagdasal mo na may kilalaning Diyos ang mga anak mo. Kapag lumaki ang mga anak mo na may kilalang Diyos at may takot sa Diyos, wala ka nang dapat ikatakot, tumanda at mawala ka man. At sa araw na ito, si Matatayas, kaharap ng kanyang mga anak, sa harap ng kanyang mga kababayan, sa harap ng kanyang hari, nanindigan siya sa kung ano ang mabuti at tama para sa Panginoon. Hindi tama na turuan mong sumamba sa Diyos-Diyosan ang mga tao. Kaninang 10:00, minisahan natin ang isa sa mga napakamagandang halimbawa, ulirang pari ng Archdiocese of Manila, si Father Fernando Carpio. Bukas ang kanyang libing. Anong sabi ni Bishop Bacani? Siya'y namuhay ng malakristong buhay. At hindi lang po kaming mga pari, tayong lahat bilang mga Kristiyano, tayong lahat may pananagutan tayo sa buhay ng bawat isa. Pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos, hindi lang sa kung anong ginawa mo sa buhay mo, kundi kung anong ginawa mo sa buhay ng kapwa mo. Anong ginawa mo sa buhay ng mga kasama mo? Sinubukan mo man lang bang paginhawain ang buhay nila? Ayusin ang buhay nila? Itama ang buhay nila? O madalas at yung mas mabilis, sirain ang buhay nila? Kanina sa ating feeding program ay Thursday, 446 ang mga napakain nating mga kapatid na nakatira sa kalsada. At lagi po namin pinapaalala sa kanila, kayo po ay pinapapasok namin dito sa Quiapo, hindi lang para pakainin ang inyong kalamnan at tiyan. Higit sa lahat, sana matulungan namin kayong maibalik ang angkin ninyong kabutihan. Sa Ebanghelyo natin, parang napapanahon sa nangyayari sa gitnang silangan. Nang tinignan ng Panginoon ng Jerusalem, hindi siya umiyak. Tumangis siya. Siguro may hagulgol. Ano ang iniyak ng Panginoon? Sapagkat dumating ako at hindi kayo naniwala. Dumating ako pero hindi nyo ko tinanggap para iligtas kayo. Marahil, mga kapatid, magandang itanong natin, Lord, tignan mo ako ngayon. Nakakaiyak ba ang ugali ko? Nakakaiyak ba ang ginagawa ko ngayon? Naiiyak ka ba kung paano ko sirain ang buhay ko at ng kapwa ko? Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal natin sa Panginoon na sana mapatawad niya tayo sa mga pagkakataong tayo ang naging sanhi ng pagdurusa at pagluha ng iba. At sana, mga kapatid,
Hanggat nabubuhay tayo, huwag tayong matakot at madamot na pumawi, na magpatigil sa paghihirap at pagluha ng iba. Amen.